Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, diretso na tayo dito sa ating pag-uusapan mga kababayan. Panoorin muna natin itong nangyari dyan po sa Senado, dyan po sa Blue Ribbon Committee. Kasi ito pong si Marcoleta ay nag-abogado na naman dito sa mga Diskaya. O particularly kay Curly Diskaya. Kasi si Mrs. Diskaya nandun na sa Cebu eh. Alam ko, member na siya nung dancing inmate ng Cebu eh. Diba? Nabalitaan niyo ba yon? Nakikita ko, nakikisayaw na siya doon sa mga inmates sa Cebu, yung dancing inmates yun sa Cebu. So, eto na lang si Diskaya ang nandirito sa custody ng Senate. At dito, mga kababayan, eto si Marcoleta. Nag-abogado na naman. At hindi makamove on. Hindi talaga makamove on na ito dun sa restitution. Na talagang ayaw niyang ibalik, ayaw niyang magbalik si Diskaya ang parte ng mga nakurakot niya. Yung parte ng mga kickback na napunta dito sa mga Diskaya. Bakit pa ayaw mong ibalik sa gobyerno? Mababawasan ba yung mo? Mababawasan ba, Senator Marcoleta? At parang ayaw mong magbalik etong mga Diskaya ng kanilang mga ninakaw, di umano, sa pamamagitan ng flood control anomalies dyan sa kanilang mga substandard na proyekto. At ghost projects. Bakit? Tataka lang talaga ako. Bakit ayaw ibalik ni Marcoleta? Paulit-ulit na lang yun. Ang tagal na nagpahinga yung Senado. Ngayon pagbalik, eto na naman. Restitution na naman ang pinag-uusapan. Ano ba meron, Senator Marcoleta? Bakit ba ayaw mo talagang ibalik? Hindi mo naman pera yun. Una-una, hindi rin naman pera ng Diskaya. Pera ng taong bayan yun. Kaya halatang halata ito no? Halatang halata mga kababayan Kaya yung 1 bilyon na napabalita na meron daw di umano isang senador dyan sa Blue Ribbon Committee, miyembro ng Blue Ribbon Committee na nanghingi ng 1 bilyong piso para para ipagtanggol siya dyan sa Blue Ribbon. Para bang sinabi, relax ka lang. Relax ka lang dyan. Ako bahala sa'yo. Hanggat nandyan ako, ipagtatanggol kita. Ayun daw yung usapan doon sa 1 bilyon. Tapos, sobrang taas. Grabe naman kasi 1 bilyon. Mukhang pera din yung senador na yun Mukhang pera ang putik. So, ginawang 150 million. So, yung 150 million, hindi natin alam kung naibigay ni Diskaya. Kasi siguro yung 150 million, kayang-kaya na nila yun. Sino kaya yung senador na yun? Sa tingin niyo mga kababayan, sino kaya yun? Sino kaya yung nangihingi na yun? Yung kupal na nangihingi ng 150 million para lang ipagtanggol ang mga Diskaya dyan sa Blue Ribbon Committee. Sino kaya? Sa tingin niyo mga kababayan, sige nga, i-comment nyo nga mga kababayan. Kasi may mga nakikita ko may nakikita ko na dati na nagtatanggol talaga sa mga Diskaya at halatang halata. Kahit di naman nila aminin halatang halatang pinagtatanggol nila eto mga Diskaya. At isa na rito itong si Marcoleta. Hindi natin sinasabi na siya yung nanghihingi ng 1 bilyon at 150 million. Hindi natin sinasabi yun. Sinasabi lang natin halatang halata na talagang pinagtatanggol ni Marcoleta etong mga Diskaya. Diba? Kahit sino naman, kahit grade 1 mapapansin Tanga lang ang hindi makakapansin sa ginagawa ni Marcoleta. At nabuksan din yung issue dati na etong asawa ni Marcoleta na involved sa insurance, doon kumukuha ang mga Diskaya. Itong stronghold. Nakita ko nga nung nagparisto pala ako ng motor, stronghold pala yung insurance. So, mas malaki ang insurance ng proyekto. Kasi ang pinag-usapan doon milyon-milyon. So malaki ang insurance.
So, ayun ba yan? Ayun lang ba ang dahilan? Kaya ganito si Marcoleta sa mga diskaya? Hindi natin alam. At hindi natin sinasabi yung 150 million, pati yung 1 billion, si Marcoleta. Ha? Bahala na kayo mag-isip kung sino yun. Ito, mga kababayan. Ito yung yung video. Maikli lang po ito. Panoorin natin si Marcoleta. Paano yung kay Diskaya? Pinipilit ninyo na mag-restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. What? Ito na yung restitution. Yung restitution, yan po yung usapin ng pagbabalik ng mga umano'y ninakaw. Galing po dyan sa flood control anomalies. So, ayaw talaga ni Marcoleta. Tigas. Ayaw talagang pagbalikin ng mga kayamanan. Etong Diskaya, kahit na galing ito sa flood control anomalies. What did they tell you, Mr. Diskaya? Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, Okay. So, yun yung laging dahilan ni Marcoleta. Paano mag-restitute kung hindi nga alam kung magkano yung i-restitute? Doon sa punto na yan, meron namang tama may tama ka, Marcoleta. Tama nga naman eh. Paano mo maibibigay o may babalik yung i-restitute, yung sabihin na lang natin amount. Kung hindi mo alam kung magkano. Laging dahilan ni paulit-ulit na lang sa araw-araw ginawa ng Diyos. Ay, hindi pala sa araw-araw. Sa ilang ulit na hearing dyan po sa Blue Ribbon Committee, paulit-ulit. Lagi na lang ganun ang pinag-uusapan. So, ayaw talaga ni Marcoleta. Kahit hindi naman niya pera. Nasa Diskaya naman yung pera. Ewan ko bakit ayaw ni Marcoleta. po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern. What? What? Anak ng tawak na yan. Ang kapal din nito ni Diskaya eh. Ano raw? Parang sila daw ang ninakawan? Ulitin ko. Parang nagulat ako ron. Ibang klase na level na ito ni Diskaya. Saka tingnan niya pumorma si Diskaya. Astig. Ang yabang. Ito yung accused na feeling ang taas-taas niya. Feeling kumbaga hindi siya natatakot. Hindi siya natatakot sa sa kahinatnan niya. Tingnan yung forma ni Diskaya at the way he talks. Paano siya magsalita? Parang may authority. Kasi yung iba, napansin ko, yung ibang mga akusado, kagaya nung yung babae na ginamit lang yung kanyang construction company. Ginamit nila Bryce Hernandez para sa kanilang ghost project. Alam niyo siya, naiiyak siya, nanginginig siya, natatakot siya. Kasi nadadamay siya eh. Yung talagang takot siya. Kasi nga, ba't ako nadamay? Ba't ako napunta rito? Pero eto, ibang klase. Iba yung level nito mga kababayan Napansin ko lang ewan ko kung napansin nyo, pero kitang-kita eh. Parang ang taas ng taas ng tingin niya sa sarili niya. Hindi, parang wala siyang takot. Pakinggan natin uli yung sinabi niya. Nagulat ako eh. Nagulat ako mga kababayan. Po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Yung ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Sabi niya kanina, it's in a disagreement between... Ano raw? Hindi ko naintindihan. Ulitin natin. Ano raw? Diskaya? Ano sabi mo? Sa ninakawan niya. Parang ganun po. Sabi niya kanina, Yung pagnanakaw. Yung ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. sabi niya kanina, it's in a disagreement between... Ibang klase. So parang parang sabi ni Diskaya, siya pa ang ninakawan? Anak ng teteng naman niya. Taragis siya. Ikaw pa talaga, Diskaya? Ikaw pa, feeling mo, ikaw pa ang ninanakawan? Anak ng putik yan, Alam niyo mga kababayan, kaya ganito to si Diskaya.
malakas ang loob niya magsalita ng ganyan. At parang wala siyang takot. Alam niyo kung bakit? Dahil alam niya, meron siyang kakampi. Alam niya, meron siyang kakampi dyan sa Senado. At kapag nakikita niya si Marcoleta, malamang kindata na lang yan. Siguro, paggabi pa lang, punta ka, huwag ka mag-alala. Nandyan ako. I will be your savior. Bahala ka, relax ka lang. Tuturuan kita kung anong style. Tuturuan kita kung ano sasabihin mo. Katulad na ito. Katulad na ito, parang tinuturuan siya kung ano yung sasabihin niya. Di ba ulitin natin, Tapos dire-diretso natin, tapusin natin itong pag-aabogado ni Marcoleta dito sa Kicker de Diskaya. Modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw ba, siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya? Parang ganun po. Sabi niya kanina, it's a disagreement between the applicant and the DOJ. Did you agree that you will restitute any money to the DOJ? Wala po pang maibibigay po. At saka... Yun na nga. Because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? Hindi ko po alam, Your Honor, kung... Mr. Chair, paano to? Ito si Mr. Diskaya, he was the first, tsaka yung asawa niya who applied under the WPP. The problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. Paano ngayon siya mapoprocess if that was dangled? Paano siya mapoprocess to begin with? May I be allowed to respond now, Mr. Chair? PJ, Padilla. Thank you, sir. Sir, Mr. Chair, una, sabihin ko lamang po na kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Diskaya at ni Mrs. Diskaya doon sa kanilang salaysay. Pero hindi po sila nakikipag-ugnayan sa department. Kaya hindi po sila mabigyan ng kaukulang proteksyon at hindi po ma-process yung kanilang application. So yung sinasabi po ni Mr. Diskaya, from the hearing of November 14 in the Senate Blue Ribbon Committee, there was never a chance or an opportunity that Mr. Diskaya and or counsel even approach the department despite the proddings. Paano yung kay Diskaya? Okay. So, itong diskusyon ni Marcoleta sa kanang DOJ, humaba po na humaba. Talagang nagkakasagutan sila dahil dyan sa restitution na yan. Talagang ayaw ni Marcoleta na magbalik ng mga ninakaw. Etong mga Diskaya. Ito naman si Diskaya, kung ano-ano na rin ang pinagsasabi. Hindi naman daw siya pinilit ng DOJ na magbalik. Pero pinipilit ni Marcoleta na pinilit etong si Diskaya. Marunong pa kay Diskaya eh. Ngayon, sabi naman ng DOJ, kaya hindi mo process etong application ni Diskaya kasi nga hindi sila nakikipag-coordinate. Hindi sila pumunta doon sa DOJ para i-process kung ano man yung gusto nila mangyari. So, etong si Diskaya, ang taas na ng level. Ibang klase. Ang lakas na ng loob magsalita. Biruin mo siya pa raw ang ninanakawan. Kaya dapat lang talaga wag ito mailagay sa Witness Protection Program eh. Dapat lang talaga ito wag itong mailagay bilang state witness eh. Kasi kung dito nga sa Senado hindi siya nakikipag-cooperate, edi mas lalo na doon sa DOJ hindi siya nakikipag-cooperate. Malakas talaga loob nito. Dahil marami pa sigurong alam to. Marami sigurong alam pa na, ewan ko kung paniniwalaan pa ng korte. O ng Senado. Kasi, pwede naman to maging state witness eh. Pero, paano ka magiging state witness kung nagsisinungaling ka? Paano ka magiging state witness kung yung hinihingi sa'yo, hindi mo ibinibigay? May hiningi nga dito si Senator Rizal Tiberos eh. Ilabas mo ang lista ng ledger mo from 2016 to 2022. Bakit ayaw ilabas ni Diskaya? Ang nilabas lang niya from 2022 hanggang 2025. Bakit ganon, Diskaya? Kung gusto mo maging mapasa ilalim sa Witness Protection Program at gusto mo maging state witness,
dapat wala kang pinagtatakpan. Ang problema kasi sa'yo, Diskaya, pinagtatakpan mo yung 2016 hanggang 2022 at babanat ka sa 2022 hanggang 2025. Yun ka. Kaya tama lang na hindi ka malagay sa witness protection program eh. Unang-una, doon pa lang sa most guilty, yari ka na eh. At laging sinasabi ni Marcoleta, siya po yung unang-unang nag-apply. Yan, pakialam ko kung unang-una siyang nag-apply. Hindi naman po yung paunahan. Kahit siya pa ang nauna, hindi naman yung paunahan. Kahit meron mahuli pa, pero yung isa nakikipag-cooperate, siyempre, mas uunahan yung pagproseso ng kanyang pagiging state witness. Ito nga, nauna nga, ayaw naman makipag-cooperate. Magsasalita, kalahati. Yung kalahati, pagtatakpan. Di ba yun? Hindi ganoon. Pag nag-witness ka, o naging state witness ka, ibubulgar mo lahat, wala kang pagtatakpan. Hindi yung pili lang. Hindi yung selective selective testimony. Pwede ba yung gano'n? Kaya nga nakapagsalita ito biruin mo kapal na mukha. Sobrang kapal na mukha. Hindi lang ako makasigaw Pero sobrang kapal talaga ng mukha mo, ng pagmumukha mo, Diskaya. Ang kapal ng mukha mo na makapagsalita na kayo pa parang ninanakawan. Anak ng teteng naman. Anak ng teteng ka naman, Diskaya. Tingnan mo nga yung kayamanan mo. Yung pader nga lang ng bahay mo, marmol, milyon-milyon. Kami nga hindi makapagpatayo ng bungalow. Pero ikaw, isang pader mo lang, milyones na ang halaga. Marmol na milyones ang halaga. Pwede na namin ipantayo ng bahay yun. Tapos ngayon sasabihin mo, kayo pa ang ninanakawan. Kapal na mukha nito. Ibang klase. Kasi nga, mga kababayan, alam niya na merong magtatanggol sa kanya dyan sa Senado. Kaya malakas ang loob nito. Sino ba yun? Sino ba yung nagtatanggol? Ay, naku. Ikaw ba? O bahala na kaya husga. Kung sino yung tagapagtanggol nito dyan sa Senado. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Grabe grabe na to si Carly Diskaya. Sobrang taas na ng level Kung magsalita parang, tignan mo naman yung forma. Kaya dapat lang talaga ito, wag maisama sa witness protection program at wag maging state witness. Kasi hindi naman siya nakipag-cooperate Paglalaglag siya ibang tao. Yung mga iba hindi niya ilalaglag. Ano yun? Anong klase yun? So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. It's sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.